Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador. Shoutout kay Junjun Sungay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Yanner, nang makita si Soyan na papasok, binago ni Fang Biao ang kanyang estado at binati siya ng nakangiti. Bagamat nakasuot pa rin siya ng belo, pumasok si Soyan at magalang na bumati. Nakita ko si Tito Fang, matandang Chai, at iba pa. Nang makita niya si Liu Tao, biglang tumigil sa pagsasalita si Soyan. Hehe, may mga taong laging medyo matanda, pero napakabilis ng pag-recover. Mabilis silang tumayo dito, miss. May kasabihan na ang asong babae ay mahirap sa buhay. May mga tao talagang natatalo sa laro at nawalan ng mukha. Pagkatapos maging isang asong babae, sila ay sapat na mura at mahirap na buhay. Sarkastikong sabi ni Leivzo sa malamig na boses. Nagkunwaring bahagyang galit si Soyan, Green Pearl. Isinara ng berdeng perlas ang kanyang boses, ngunit tiningnan si Liu Tao ng may paghamak at panunokso, puno ng provokasyon. Kung ito ay normal, si Liu Tao ay magagalit. Gayunpaman, ngumiti lang siya kay Soyan at nagkusa na kumusta, Yanner, don't be so intimate. Alam ng lahat na gusto ni Tito Leo na turuan ng leksyon ang nakababatang henerasyon para sa ating Panginoon. Malamig na sabi ni Leivzo. Ang mukha ni Liu Tao ay mas pangit kaysa sa pagkain ng ziyang. Gayunpaman, sa oras na ito, ano ang maaari niyang gawin maliban sa pisilin ang isang kulubot na nakangiting mukha na maaaring pumatay ng mga lamok? Leivzo, ikaw maliit na babae, biruin mo si Tito Leo. Awkward na ngumiti si Liu Tao. Pagkatapos ay tumingin kay Soyan at sinabing, matanda na si Tito Leo. Hindi maiiwasan na minsan ay matarante siya. Kaakibat ng kalokohan ng suwail na anak ni Liulo, matanda na ako at nalilito sa oras na ito. Nagagalit lang ako kapag nakikinig ako ng paninirang puri. Malamig na senggal ni Leivzo. Kung ang paghingi ng tawad ay kapaki-pakinabang, kung gayon bakit gagamit ng dahas? Si Soyan, nakarapat-dapat na maging babae ng pamilya, ay mahinahong ngumiti. Tito Liu, ano ang ginawa niya sa nakaraan? Nang marinig ito, sa wakas ay nalinis ni Liu Tao ang kanyang mukha. Dahil hindi siya nag-iimbestiga, ito ang pinakamahusay. Tama, anyway, may mga nawalan ng mukha at namamatay sa kakatawa. Naaangkop na idinagdag si Leivzo. Nagmistulang atay ng baboy si Liu Tao doon na kagagaling lang ng mukha. Ang pang-aayos na kutsilyo ng batang babae ay halos nakamamatay. Aling palayok ang hindi nagbubukas at aling palayok ang espesyal na binanggit. Kung dati, hindi hahayaan ni Liu Tao na maging masyadong mapangahas ang batang babae, pero ngayon, ano ang magagawa niya? Wala siyang choice kundi kumain ng Yellow Lotus. Bueno, ngayong malinaw na ang lahat, maupo ka na. Napapanahong nagpasok ng pangungusap si Fang Biao sa oras na ito. Tumanggo si Soyan at dahan-daang umupo na may kasamang green beads sa passenger seat sa tabi niya. Matapos maghintay ng maupo, ang katulong ay nagdala ng tsaa. Kinuha ito ni Fang Biao upang ipakita ang kanyang paggalang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Nga pala, Yanner, ito ay matandang Mr. Chai. Nakita mo na siya dati. Nakilala ni Yanner si Lolo Chai at narinig niya ang kanyang pangalan sa mahabang panahon. Magalang na nagsimula si Soyan at bahagyang sumaludo. Masayang ngumiti ang matandang Mr. Chai at ikan-away ang kanyang kamay, nagbibiro si Miss So. Isa lang akong wild crane, ano ang pangalan ko? Isa lang akong matanda na nagsasaya sa malayang mundo, ang ganda ng pangalan ni Miss So. Kahit na ang aking matanda ay narinig ito. I have to say that there are people from all over the world. Napangiti si old Mr. Chai, skin bag lang. Si Lolo Chai, sikat ka talaga. Bulong ni Soyan. Hoy, Yaner,
nagkakamali ka. Ang tinaguriang Fair Lady and Gentleman's Love ay hindi nagbago simula pa noong unang panahon. Ilang babae ang pinapangarap at ilang lalaki ang sumusunod sa iyo kapag wala kang kapantay na mukha, sabi ni Fang na may bahagyang ngiti, ngumiti si Suyan, gustong sabihin ni Uncle Fang na kaibigan ko, hindi lang maganda si Miss Su sa mundo, ngunit matalino rin, ngumiti si Fang Biao at tumingin sa matandang Mr. Chai at Liu Tao, tumawa sila para ipakita ang kanilang pagsang-ayon, ngumiti si Fang Biao at sinabing, dahil matalino si Yaner, dumiretso ako sa point, ngunit gustong sabihin ni Yaner na hindi siya kilala ni Yaner, alam lamang niyang Pangolin ang kanyang pangalan, at walang alam tungkol sa iba pang impormasyon, Pangolin, nagkatinginan si Fang Biao at nagulat siya, kaibigan mo siya, kahit hindi mo siya kilala, ito, nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao, bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Chai, pero ayon sa mga tuntunin ng mundo ng disyerto, siya ang Diyos ng Yelo, of the Desert World, the Ice God, ang nobelang ito ay isinalin ng novelwall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin, the Ice God. Sa nakakapasong disyerto na ito, ang temperatura ay hindi kailanman angkop para sa kaligtasan, ngunit mula noong sinaunang panahon, ang ilang mga lugar ay may sariling partikularidad. Sa mga tao sa mundo ng disyerto, ang pinaka-espesyal na lugar ay mayroon silang mga espesyal na pamamaraan upang labanan ang init. Ang Jade Ice Beads ay ang pinakadalisay sa lahat ng espesyal na pamamaraan. Lahat ay galing sa Jade Ice Beads. Kahit na ang maliliit na Jade Ice Beads na ginamit sa flower boat o sa city wall ay isa lamang maliit na coal na bato sa ilalim ng Jade Ice Beads. Sa makatuwid, kapag lumitaw ang totoong Jade Ice Beads, ito ay magiging napakahalaga sa mga tao sa mundo ng disyerto. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, may mga hindi nakasulat na tuntunin sa mundo ng disyerto. Ang mga makakakuha ng Jade at Ice Beads ay ang Diyos ng Yelo sa mundo ng disyerto. Iginagalang ng libu-libong tao sa disyerto. Ang apat na pamilya, dahil pinaboran sila ng mga Diyos ng Yelo ng mga orihinal na henerasyon, ay umunlad at lumago. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalilipas, ang huling Diyos ng Yelo ay biglang nawala sa panahon ng kanyang panunungkulan, kaya't ang apat na pamilya ay walang hinanap ng husto, at maging ang Jade Ice Beads ay nawala ang kanilang kinaroroonan. Sa paglipas ng mga taon, ang apat na pamilya ay nagpadala ng hindi mabilang na mga especially ngunit walang balita. Nung may balita na naman, hindi ko inaasahan na Jade Ice Beads pala ang nasa binata. Tumanggo si Soyan at mapait na ngumiti. Gusto niyang malaman, ngunit hindi siya binigyan ng Aaron ng pagkakataon. Nakasalubong ko lang siya on the way to Fang's house. Bulong ni Soyan, alam kong taga Central Plains siya, mula sa Central Plains. Ang mga salitang ito ay lalong nagpatigil sa tatlong tao. Tama na. Tumanggo si Soyan, nakikita ko na mababa siya at may magandang karakter, kaya na-appreciate ko ito, ngunit sayang naman, sayang ang mga nahuhulog na bulaklak ay sinadya at ang daloy ay walang awa. Nang makita ang bahagyang malungkot na ekspresyon ni Soyan, alam ng tatlo ang ibig niyang sabihin kahit na hindi niya sinasabi. Maaari lang umiral ang Jade Ice Beads sa disyerto sa loob ng maraming taon. Paano sila mahuhulog sa kamay ng mga tao sa Central Plains? Ang mas mahalaga ay ang taong ito ay maaari pa ring gumanap ng papel na Jade Ice Beads. Ayon sa mga patakaran, siya ang Diyos ng Yelo sa mundo ng disyerto. Ang isang hindi katutubo ay naging ating Diyos ng Yelo. Ito ba ay kaayusan o dula ng Diyos? Bawat Yelong Diyos, ito ay pinili ng huling Diyos ng Yelo. Kahit na ang paraan ng pagbubukas ng Jade Ice Beads ay napakasimple, ito ang pinakasimple at pinakakomplikado. Ang Yubengzo ay hindi maaaring buksan sa kalooban kung nais ng sinuman, maliban kung ito ay pinagtibay ng nakaraang Yelong Diyos, o si Yubengzo ay handang kilalanin ito bilang bagong may-ari. Ang dalawang kondisyong ito ay kailangang-kailangan. Gayunpaman, hindi lamang isang binata ang nakakatugon sa kondisyong ito, ngunit higit sa lahat, hindi siya isang tao sa mundo ng disyerto. Ito ang una sa makasaysayang mga Diyos ng Yelo sa mundo ng disyerto. Paglalaro man ito o sariling kaayusan ng Diyos, may isang bakal na katotohanang hindi may kakailan na ang panggalan na ito ay ang bagong Diyos ng Yelo sa disyerto, dahan-daang tumayo at kumunat ang noo ng matandang si Mr. Chai. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat. Pangit ang mukha ni Liu Tao. Bagamat walang kapangyarihan ang Diyos ng Yelo.
Siya ay may malaking tunay na kapangyarihan, hindi natin ginagawa ay halos sirain natin ang pundasyon ng 10,000 taon, ngunit kailangan nating gumawa ng isang bagay upang masaktan ang Diyos ng Yelo. Sa pag-iisip nito, naisip ni Liu Tao na 10,000 mga kabayong damo at putik ang hamampes kay Liu Lo. Nakakita na ako ng Pit Father kung ang pamilya Fang ay ambisyoso at nais na maging mas malaki, ang Diyos na Yelo ang nag-aalaga sa kanyang sarili, na isang walang katapusang pakinabang sa kabilang pamilya. Dahil dito, inilagay ni Fang Biao ang Aaron sa kanyang likod bahay. Una, ipinakita niya ang kanyang paggalang sa kanya. Pangalawa, hindi makasarili si Fang Biao. Marami siyang concubines, kahit noon pa man ay maliit ang isip niya. Kung may mga taong pinahahalagahan ng Diyos ng Yelo sa kapaligirang iyon, mas malaki ang pagkakataon niyang mapalapit sa Diyos ng Yelo. Originally, kinuha niya si So Yan dahil sa kanilang relasyon, gustong magsimula ni Fang Biao sa magkabilang dulo, ngunit ngayon, bigla siyang natuwa dahil hindi pamilyar sina So Yan at Aaron. Hindi bababasa. Ang pamilyang So ay hindi tumayo sa panimulang linya ng maaga. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na shit. Nanlulumong sigaw ni Aaron at iniunat ang kanyang mga paa. Nakabalot siya ng puting tela, para siyang nakahiga sa silkworm chrysalis. Pagkatapos ng isang panahon ng pagkukumpuni ng 5 elementong banal na bato at ang paglamig ng mga paso sa pamamagitan ng jade ice beads, ang Aaron ay hindi masakit. Shit, gising ka na pala. Ang pangolin, na natutulog sa tabi ng kama, ay nakitang gumalaw si Aaron at nagmamadaling tumayo, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Parang may narinig siya sa loob. Pagkabalik mula kay Ivory, ang ika-4 na anak ni Dangjo, na naghihintay sa labas ng pinto, ay dali-daling binuksan ang pinto. Pagkatapos, sa tulong ng isang pulutong, ang puting tela ay itinaas ng kaunti, na nagpapakita ng isang manipis at perpektong katawan at isang gwapong mukha ng isa pang Dangjo na 4 na babae. Say, pangit, nakakadiri ang napagkasundo ang paso. Hindi naman. Sa kabaligtaran, ang Aaron, na naayos ng 5 elementong banal na bato sa panahong ito, ay may mainit na balat ng jade, gwapong mukha at kakaibang ugali sa kanyang mga mata. Wala siyang lakas ng loob na sabihin kung gaano siya kagwapo. Masasabi lang niyang halos tulala ang 4 na babae ni Dangjo. Bahagyang sumimangot si Aaron at tumingin sa paligid. Saan ito? Pagkatapos sumakay sa upuan ng sedan, ganap na ibinaba ni Aaron ang kanyang bantay, ligtas na ipinikit ang kanyang mga mata at gumaling. Nang muli siyang magising, nakita niya ang 4 na babae ng Dangjo, na natural na kakaiba. Mahusay Zia, ito ang likod bahay ng tirahan ng Panginoon ng lungsod. Namula si Dangjo at ngumiti. Ang likod bahay ng tirahan ng lungsod, Lord. Tiningnan ito ni Aaron ng may kainahinala, at sa wakas ay tumango. Pwede ba akong kumuha ng isang basong tubig? Ibubuhos ko ito para sa iyo. Halos sabay na nag-ingay yung 4 na babae tapos halos sabay na nagbuhos ng tubig. Nais nilang lahat na bigyang pansin ang higit na pansin sa harap ng Aaron upang maging mabuti ang pakiramdam. Shit, abnormal ka talaga. Kung masunog ka ng ganito, makaka-recover ka. Tumingin si Pangolin kay Aaron na nanlulumo. Si Shent Niyang ay masikat kaysa sa iba. Binigyan siya ni Aaron ng walang magawang tingin. Miss Su, nasaan sila? Ano, miss na kita. Habang nagsasalita siya, may mahinang tawa sa labas ng bahay. Nang marinig ang tunog na ito, walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti ng mapait at tumangala. Oo nga, kababalik lang ni Soyan mula sa harapang bakuran na may dalang berdeng kwintas. Gising ka na ba? Pagkakita kay Aaron, malumanay na ngumiti si Soyan, at pagkatapos ay bahagyang tinanggal ang kanyang belo. Sa sandaling maalis ang belo, bumulwak ang dugo ng ilong ng Pangolin sa lugar, at isang pares ng mga mata ng magnanakaw ay tumitig kay Soyan nang hindi gumagalaw kahit isang sentimo. Hindi lang siya, kundi maging ang 4 na babae ng Dangjo ay ganap na nasa pwesto para sa isang oras, at kahit na nakalimutan na ang tubig ay napuno na at umapaw mula sa tasa. Beauty, sobrang ganda. Para sa mga lalaki, ito ay pang-aakit. Para sa mga kababaihan, ito ay pangalawang pagpatay ng pagpapahalaga sa sarili. Kung ikukumpara sa kanya, ang anti-Buddha ng sinumang babae ay ang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Maging ang magagandang berdeng kwintas ay mukhang medyo madilim sa tabi niya sa oras na ito. Bahagyang natigilan din si Aaron, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang isip, oo.
Halatang sanay na si Leivzo sa mga reaksyong ito. Hindi ito nakakagulat. Pagtingin kay Aaron, lumakad siya ng ilang hakbang, pagkatapos ay tumakbo sa Aaron, tumingin sa kaliwa at kanan, at pagkatapos ay gumawa ng kakaibang tot-tot, tumingin pabalik kay Soyan na dahan-daang pumasok, at bumulong, "Miss, nakita mo ba iyon?" Bigla siyang naging gwapo. Ngumiti si Soyan at sinabing, "Berdeng. Perlas, paano mo matatawa ang Diyos ng Yelo?" Nang marinig ito ng Berdeng Perlas, agad siyang tumingin ng walang pakialam, ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano, "Anong yelong Diyos?" Sumimangot si Aaron at tumingin kay Soyan, nagtataka, ngumiti si Soyan, "Diyos ng Yelo sa disyerto." Sa pagtingin sa mapurol na anyo ni Han Sanyan, hindi napigilan ni Soyan na mapangiti muli, at pagkatapos ay isang tingin ang marahan na sumenyas, tinulungan ni Lu si Soyan na maupo at sinabi kay Han Sanyan ang tungkol sa Diyos ng Yelo. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng panggalan ng pagtawa at sinabing, "Shit, naging Diyos na ang taong ito." Hindi nakakagulat na ang pamilya Fang ay napakalaking regalo, puwersa ng baka, matandang Han. Gayunpaman, hindi makatawa si Han Sangki sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga kilay ay nakasimangot, hindi, bigla siyang tumingala at tinitigan ang pangolin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!